Okay, bago tayo magsimula dun sa brown hanggang white, ah, ipapakita ko muna sa inyo kung ano yung mga ah, mas madali na maintindihan kung makikita nyo itong ganito. Katulad halimbawa, umpisa tayo sa brown. Ang brown natin, 1. Sa multiplier natin, isang 0. Gaya ng sinabi ko, ang asawa ng brown, 1. Pag sinabing 1, 1, 0. Okay. Kung red, ang red mo pang number 2. Kaya ang number niya is 2. Dahil 2 ang number niya, 2, 0. Orange, dahil ang number niya dito, 3, 3, 0. Yellow, dahil ang number niya 4. Kasi 1, 2, 3, 4. So, ganun din. 1, 2, 3, 4. Kaya 4 yan. 4 na 0. Green, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Blue, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Violet, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gray, 8. White, 9. Pagdating sa 0, walang hinihingi. Hindi na siya pwede na ilagay. Masyadong mataas na ang magiging resistor. Yan. Pagdating dito sa multiplier mo, yung isang 0 mo, automatic yan na ohms. Dito, ohms pa rin. Pagdating mo dito, K. Dahil tatlo na yung 0 yan. Ngayon, magkakaroon ba dito ng K sa 2-0? Mamaya, papaliwanag natin dyan. Magkakaroon ka dyan ng point. Kaya, merong K dyan sa dalawang 0. Okay. Dahil 4 na to, sakop to ng K. Pagdating mo dito sa green na meron ng 5-0, papasok na yung meg. Hanggang dito sa blue at violet. Okay? Kailangan na pag nasa ulo mo na ang pagkakasunod-sunod ng kulay, ang number mo kailangan sunod-sunod din. Hindi siya pwedeng mag-pack daw. Ganon din dito sa multiplier mo sa 0. Kung ano ang number mo dito sa brown, kailangan isa lang din ang 0 mo. Kaya ang 0 mo, hindi ka rin maliligaw. Kasi 1 to 7. 1, tapos 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. So, ibig sabihin, wala ding ligaw. Ngayon, pagdating sa sign mo ng symbols mo, yang 0 mo, automatic na hindi ka mag-KK dyan. Walang K dyan. Dito rin, depende sa kanyang ibinigay na kulay. Magkakaroon dito ng ohms o kaya ay magkakaroon dito ng K na meron kang mangyayaring point dito. Pagdating dito sa tatlong 0 mo, automatic na yan na K yan. Kaya magsisimula lang ang meg mula dito sa green dahil meron na itong 5-0. Plus yung 2 digit ng number mo, kaya magkakaroon na ng 7 digit hanggang 6. Ganon din dito sa may yellow.
Kaya mamaya ay makikita nyo kung paano yung computation nito. Okay, ulitin ko uli. Kailangan masaulo mo yung kulay na may asawa na 1 to 9. Kasi 9 din itong kulay. Di na natin sinama yung black. Ang kanyang multiplier, kung ano ang dami o number ng kulay, yun din ang dami ng kanyang 0. Wala kang ligaw. Hindi mo kailangan na mag-isip dito sa 1 to 9 at saka yung 1 to 9 na 0, 1 to 7 na 0. Ang puproblemahin mo na lang talaga, paano mo masasaulo ng pagkakasunod-sunod itong kulay. Kaya kung nagawa mo na yan, kung nagawa mo na ang pagsasaulo ng kulay na ito, napakadali na. Kasi bawat babanggitin mong kulay dyan, isunod-sunod mo lang naman yung number, pati yung zeros mo. Kaya wala kang kahirap-hirap sa pagbasa ng resistor. Okay, gagawin na natin yung magsisimula tayo sa brown, yung sa ohms. Sunod-sunod yan, hindi kayo maliligaw. Ipapaliwanag ko yan at magbibigay tayo ng tig-tatlong resistor na babasahin natin na bawat isang kulay, 3 example para maintindihan nyo ng maayos. Okay, sa brown tayo. 3 tong sample natin. Okay? Meron tayong unang sample, brown, black, brown, gold. Okay, lalagyan natin ng number. Brown, 1. Black, 0. Brown. Multiplier mo yun, ibig sabihin 1, 0. Pag nakita mo na yung brown sa multiplier mo, automatic na ang symbols niyan, ohms. Hindi mo yan pwedeng lagyan ng K. Kasi ang basa mo lang dyan ay 100 ohms. Ulitin ko, kapag nakita mo ang brown sa unahan, meron siyang number 1. Meron siyang 1 na number. Pag nakita mo siya doon sa ikatlo multiplier, kung ilan yung number niya, di ba binanggit ko sa inyo na 1, 0. So, 0 ang ilalagay mo. Isang 0. Kaya, mag-a-add yun dun sa 1, 0, plus yung 0 mo, kaya naging 100 ohms. Automatic na 100 ohms yan. 1. Red, number 2, 2. May nakita ko uling brown sa multiplier mo, inutos ko na kapag ang number ng brown ay 1 nga, ay 1, 0 ang bibigay mo. So, ilagay natin yung 0. Pag nakita mo ang brown sa multiplier, ibig sabihin automatic na ohms. Kaya 120 ohms. Ikatlo, meron tayong brown, gray, brown, gold. Okay. Brown, 1. Gray, 8. Brown, 10 ohms. 180 ohms. So, pare-parehas lang sila na gold, kaya meron silang 5% tolerance. Ganun lang kasimple. Hindi ka mahihirapan na pag nakita mo yung resistor, hawak mo siya. Nakita mo, no, ang pwesto palaging yung kanan mo na yung nandito sa tolerance, yung pagkakahawak mo ng daliri mo, nandun yung tolerance mo. Kaya babasa ka sa kaliwa. Kapag nakita mo yung 3 kulay, ang babasahin mo lang naman dyan, ang lalagyan mo lang ng number naman dyan, yung unang linya, pangalawang linya, yung ikatlo, alam mo na kung ano hinihingi doon. Ang hinihingi doon ay yung 0. Dahil yun ang multiplier mo. Kaya hindi ka na mahihirapan.
Okay, ulitin ko uli. Nung makita mo ang brown sa first line, ang number niya ay 1. Nang nakita mo yung black, dahil alam mo na yung black ay 0 sa ikalawang line, nandun yun sa significant figure, nakalagay siya doon, 0. So, ilalagay mo yung 0. Ngayon, yung multiplier mo, ang hinihingi niya, ilan bang 0? Ang brown. Ang utos, isang 0. So, ilalagay mo isang 0 doon. Kaya naging 100 ohms. Ganon din ang ikalawang to. Nakita mo yung brown, 1. Red, 2. Hinihinging 0, isang 0, kaya 120 ohms. Ganon din dito sa ikatlo. Brown, gray, brown, brown 1, gray 8. Hinihingi ng brown sa multiplier mo, isang 0, ilagay mo doon, kaya 180 ohms. Ganon kasimple. Hindi ka masyadong mahihirapan pagdating sa computation o pagbasa ng ohms. Doon pupunta tayo doon sa meron ng point. Sana ay maintindihan mo yung tatlong ito. Ngayon, kung kailangan nating dagdagan pa ng dalawa, para maiba naman yung kanyang, kasi ito ay nagsimula sa 100 plus, pwede naman natin siyang ibaba o maglalagay pa tayo ng dalawa. Okay po, magdadagdag pa po tayo ng dalawa para mas malinaw. Gawa pa tayo ng dalawa. So, lagyan natin ay red, brown, gold. Okay. Red, number 2. Red, number 2. Yung brown mo, hinihingi dun sa multiplier. Dahil 1 ang number niya, kailangan mo ng isang 0. So, lagay natin 0. Automatic, meron kang ohms na symbols. 5%. Ganun lang siya kadali. Hindi ka magtutuos na ng paggamit ng multiplier mo. Itong ginagawa natin, lilinawin ko lang po, no, na ang atin pong ginagawang technique na ito ay patungkol po doon sa multiplier. Dahil kung sa ulo mo na yung kulay, sa ulado mo rin yung number siyempre, dahil hindi ka naman maliligaw dahil 1 to 9 lang yan. Yung multiplier ang nagpapahirap sa pagko-compute o pag-aaral ng resistor. Kaya tinuturo ko na sa inyo ng mas madali. Hindi mo gagamitin yung computation. Ang kailangan mo lang, ilista mo. Katulad ng ginagawa ko. Mag-sample ka lang mga 5 ganito. Sample mo yung tungkol sa brown. So yung brown ang pinag-uusapan natin dito. Yung brown doon sa multiplier. Hindi po yung sa unang guhit, hindi po yun doon sa pangalawang guhit. Ang pinag-aaralan po natin dito ay yung multiplier, yung ikatlo pong guhit. So, andyan na po tayo sa brown. Okay po. Dadagdag pa tayo ng isa pa. Lagyan natin ay brown, gray, brown, gold. Okay. Yung brown, 1. Yung gray, 8. Yung brown, isang 0. Dahil 1 yung number niya. Kaya isang 0 ang ilalagay mo. And then, ohms. 5%. Ganun lang yung kadali. Wala ka ng computation na gagamitin. Tatandaan mo lang na yung brown
number 1 sa unang guhit. Yung kung gray ang nakalagay niya sa pangalawang guhit, nakita mo yung gray, ang number niya ay 8. And then nakita mo uli na brown sa ikatlo, multiplier yon. Dahil ang number ng brown ay 1, 1, 0 naman ang kanyang multiplier. Kaya ilalagay mo lang siya doon. So, 1, 8, tapos lagay mo yung multiplier na 1, 0. 180 ohms. Wala na. Wala ka nang kailangan na computein pa. Kaya madadali ka na magbasa ng resistor. Kaya natin to ginagawa dahil hindi naman tayo magkaharap. Natural na isulat ko to sa papel para makita mo. Ngayon, gumawa ka ng 5 nito na ang multiplier mo ay brown. Para ikaw ay matuto na sinusulat mo muna, and then pag naisulat mo na, nakagawa ka na ng 5, nasagutan mo na siya ng tama, nas tingin mo'y tama, gagamitin mo na ngayon yung isip mo na hindi ka nagagamit ng papel at ng ballpen. Isip mo na lang ang gagamitin mo. Igaganyan mo na lang yung resistor, and then babasahin ng isip mo kung ilan ang value niya. Hindi mo na kailangan maglista pa dito sa papel. Okay, uulitin natin para hindi kayo maligaw. Tayo po ay nasa brown. Ang brown po natin ang multiplier. Yung pong patungkol doon sa multiplier, yung kung ilang 0 ang pwede mong ilagay. Kaya dito sa brown, madali din. Parang sa black lang. Ang black, nauna ko nang binanggit sa inyo, automatic mo lang na gawing ohms yung kanyang multiplier na black. Dito naman sa brown, ilalagay mo lang yung isang 0. I-add mo lang dun sa dalawang guhit. Katulad nito, ulit ko ulit. Brown, black, brown. So, brown is 1. Tapos yung black mo sa ikalawa, 0. Tapos yung multiplier mo black, 0. Brown, lagay mo 0. Kaya 100 ohms. Okay? Brown, black, brown. Brown yung 1 mo, yung unang guhit. Black yung ikalawa, 0. Brown yung multiplier mo, kaya meron kang isang 0 ibibigay. Ganun naman dito sa baba. Brown, red, brown. Okay, brown 1, red 2, tapos brown mo uli, isang 0 yon dahil multiplier na yon, so 120. Pagdating dito sa isa, brown, gray, brown. 1, brown, 8, gray, 0, brown. So, isang 0 lang dahil multiplier mo yung brown. Kaya may isang 0 ka. Dito naman sa idinagdag natin, meron kang red, red, brown. 2, red. Red, 2. So, 22 na yon. Ngayon, dahil brown yung multiplier mo, meron kang isang 0. Ilagay mo doon. Kaya meron kang 220 ohms. Dito naman sa baba, brown, gray, tapos brown. Kaya meron kang 180. So, same lang nun dun sa pangatlo. Okay. Magdagdag pa tayo ng kahit na isa na lang dun sa mababa na ohms. Halimbawa ay nauna mong linya ay red, tapos violet, tapos brown. Yan. So, 2, 7, tapos yung multiplier mo sa brown, isang 0, 270 ohms. Yan. Mataas pa rin yung ginawa natin. So, ganun lang kasimple yung basa ng patungkol na sa brown. Hindi ka masyadong napaka ano lang nito kung matututunan mo na masaulo lahat ng kulay.
Yung naman number, hindi mo na kailangan na sa uluhin yun kasi sunod-sunod naman yun, 1 to 9 lang. At yung 0 mo naman, kung binanggit mo yung 1 to 9, so ang 0 mo hanggang violet, 1 to 7. Unang 0, pangalawang 0, tatlong 0, apat na 0, 5 0, 6 na 0, 7 0, ganyan. So, kung ano yung number na binabanggit mo, yun lang din ang ibibigay mong 0 niya. Kaya ganun lang kasimple yung pagbasa ng resistor. Okay, sa red na tayo. Nabanggit ko dun sa unahan ng nilista natin na meron bang point okay dito sa 2-0. So, gagawin po natin para maliwanag po sa inyo. Okay, gagawa tayo ng sample. Ang ating pong pag-aaral ngayon yung sa 2 o yung sa red. Multiplier po uli. Hindi po tayo mag-aaral sa ibang kulay sa number. Ang pinag-aaral lang po natin dito, ano ang technique para madali mong mabasa yung resistor sa pamamagitan ng multiplier mo. Kaya nasa red na po tayo, natapos na natin yung sa brown. Okay. Lagay po natin yellow, violet, red, gold. Okay. Yung yellow natin, alam natin na number 4. So, lalagyan natin yung 4. Yung violet natin, alam natin na 7. Kaya lalagyan natin ng 7. Palagi pong ganyan. Yung una na line o kulay, yung ikalawa, isusulat nyo po yung number nya. Palagi po yun nagagawin. Ngayon, yung pong ikatlo, yun yung multiplier nya, ilang bang 0 ang red? Ang number niya ay 2. Kaya, 2-0 din. So, ilalagay natin yung dalawang 0. Yan. Siguro naman, nakatungtong tayo ng elementary o high school, marunong tayong gumamit ng decimal point. Yung decimal point po natin ang gagaling po dito. Sa unahan. Gagawin natin paurong. Okay? 1, 2, 3. Kaya magpo-point ka dyan. Ngayon, ano ang magiging lista mo niyan? So, ganito. 4.7. Kailangan mo bang ilista pa yung dalawa na 0? Hindi na. Bakit? Kasi gumawa ka na ng 3 digit. 3 na yan. 0, 0, 7. Ika-cancel mo na yung dalawang 0 yan. Magiging K yan. Kasi na 3 digit na yung ginamit mo. Pero bakit hindi kinancel yung 7? Samantalang 3 yung nilagyan mo. Hindi siya pwedeng cancelin kasi kasama siya doon sa ikalawang guhit. Ang kakansilin mo lang yung multiplier mo lang. Kaya ang sagot mo ay 4.7K 5%. Kung sa school yan, lalagyan mo pa yan ito. At meron pa yung computation. Okay, isa pang example. Orange, red, gold. Okay. Alam natin na yung orange ay 3. Yung orange uli sa ikalawa, 3 uli. Ulitin ko, yung unang guhit,
unang kulay, ikalawang kulay ay isusulat natin yung number. Kaya ayan na po siya. Orange 3, tapos yung red mo, yung multiplier mo. Dahil ang number ng red ay 2, 2 0 ang hinihingi. Yan. Okay. Gamitin mo uli. 1, 2, 3. Lista mo. 3.3 cancel K. Yan. Kaya nagkaroon tayo ng 3.3K. Yan po yung sagot doon sa binasa mong resistor. Na ang gamit mo ay isip mo lang. Hindi mo na nililista ng ganito. Hawak-hawak mo lang yung resistor. Isip mo yung gumagana. Na pag nakita mo yung ikatlo na kulay, alam mo na kung ilang zero ang ibibigay mo. Kaya, kapag nakahawak ka ng ganito, nahawakan mo ito, nakita mo na yellow, tapos violet, tapos red. Bibigyan mo lang naman ng number yung yellow mo at saka yung violet. Magiging 4-7 na yon. Kaya pag binigyan mo ng 2 zero yung red mo, gagawa ka lang ng point mo, paurong, 3. 4.7 na ang lalabasan niya. Makakancel na yung 2 zero dahil 3 digit yung ginamit mo sa paggawa mo ng decimal point mo, K automatic yon. So, sample pang isa pa. Red. Yan. Okay? Gold. Red. 2. Red. 2. Red. 2 rin ba? Hindi. 2 zero. Yan. 1, 2, 3. Kaya lalabas 2.2. K. Ganun lang. Ganun lang siya kasimpleng gawin. Kung sanay ka na dun sa number, sanay ka na rin dun sa kulay, at lalong sanay ka na rin sa multiplier, sa ulado mo na yung brown is number 1, dahil ang number niya ay 1, so ang kailangan niya 0 is isang 0. Dahil ang number ng red ay 2, ang kailangan ibigay mong 0 dahil number niya ito 2-0. Ganun lang kadali. Hindi ka wala kang computation na gagawin. Kaya pag ginawa ka mo yung resistor, mamamasa mo na within seconds. Isa pa. Ito po yung sa red, no, para magkaroon ng point. Binanggit ko na yan sa unahan sa inyo na ang tanong ko ay dito ba sa 2 zero magkakaroon tayo ng K? Yun na nga po yung ginagawa natin ngayon. So meron tayong nagagawang K. Okay, isa pa. Blue, gray, red, gold. Okay, blue 6, gray 8, red 2-0. 1, 2, 3, 6.8K. Tapos na. Ganun lang kadali. Hindi ka maghihirap. Sana naunawaan niyo yung pinapaliwanag kong to kung gaano siya kadali lang na gawin. Bago natin matapos yung sa white o after natin na matapos yung white, iisa-isahin ko rin naman ito na i-review uli mula doon sa black hanggang white, pati yung
gold at saka yung silver. Kaya hindi kayo talaga mahihirapan dito. Okay na? Gagawin mo na lang naman dito para maintindihan mo ng maayos talaga o maunawaan mo. Huwag mong isang beses lang papanoorin tong video. Kung magagawa mo siya na tatlo o kung hanggang dalawa lang naintindihan mo na, mas maganda. Huwag kang manghinayang na ulitin yung video. Hindi naman siguro masakit sa bulsa mo na mag-load ka kung cellphone lang ang gamit mo, at kung computer ka naman medyo makonsumo nga dahil sa kailangan mo ng internet. So konting gastos lang, no, para matuto ka. Sunod natin yung orange. Okay, sa orange tayo. Ang orange, ulitin ko uli, multiplier. Hindi po tayo doon sa color coding. Ang ginagawa natin ito ay technique para madali mong mabasa. Patungkol lang po doon sa multiplier natin. Okay. Orange na po tayo. 1, 2, 3, 4. Okay. Orange. 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 Gold. Meron bang ganyang resistor? Meron. Okay, lagyan natin ng number. Orange 3. Orange 3. Orange sa multiplier mo, dahil number niya ay 3, lalagyan mo siya ng 3 0. 1, 2, 3. Okay? 1, 2, 3. Wala ka ng point. Cancel mo na yan. K na yan. Kaya sulat mo 33K. Ganun lang kadali. Tatlo yung kinancel mong 0, automatic K na yon. Di ba pag naglilista tayo ng year natin noon, 2K na lang. Yan, ganyan. So, ganun din dito. Pag kinancel mo na yung 3 0 mo, automatic na K na yon. Kaya ang sagot mo 33K. Kapag binasa mo yung resistor ng ganyan, tiningnan mong ganyan, nakita mo yung orange, 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 gold, yun na yung sagot mo. Ang bilis. Sa isip mo lang yan, hindi mo na kailangan ilista ng ganito. Basta sa ulado mo yung kulay. Isa pa. Red, red, orange, gold. Okay, 2, tapos 3 0. Okay, 1, 2, 3. Cancel. K, 22K. Yun lang ang sagot. Meron ka bang hindi nga tayo inabot ng 3 seconds doon o 5 seconds doon. Sinulat ko pa yon. Lalo na kung isip mo yung gagamitin mo, mas mabilis. Kasi lalo na pag pumikit ka, saglit lang yon. Ito, ginagamitan pa natin ng ballpen at papel. Isa pa. Brown. Brown. Sinabi ko yan sa inyo sa unahan noon. Walang 11 ohms. Merong 110K. Okay. Gagawin nating yellow. Yan. Pero dahil orange ang ginagawa natin, iuuna natin yung yellow na para makita nyo yung point. Magkakaroon din ng point ito katulad dun sa 2 0. Kasi magiging 4 na yan. Okay? Lalagyan natin ng brown 1, brown 1,
Tapos 4 na 0 dahil yellow. Okay. 1, 2, 3. Cancel na yan. K na yan. Okay. Natira mo 1, 1, 0. Kaya 110K. Nasa yellow na tayo. Okay. Sundan na natin yon para dire-diretso na. Okay, white o orange, tapos white, tapos yellow, gold. Okay, orange 3, white 9, yellow 4 na 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, cancel, K. Natira mo 3, 9, 0. 390K. Ganun lang. Tapos na yung pagbasa mo sa resistor. Basta palagi na unang kulay, pangalawang kulay, ililista mo yan. Hindi pwede na hindi mo yan ililista o iisipin kung ang gamit mo iisip mo. Nandyan palagi yung dalawang kulay na yan o number na yan. Di mo pwedeng alisin dyan ng isa. Ang magbabago lang dyan yung zero mo. Kung magkakaroon ba siya ng point o wala. Depende yon sa kulay na binigay sa multiplier. Okay? Isa pa. Red, violet, yellow, gold. Okay, red 2, violet 7, yellow 4 na 0. 1, 2, 3, cancel, K. 2, 7, 0, 270K. Mahirap ba yun? Hindi siya mahirap. Ang mahirap ay yung pagsasaulo mo lang ng kulay. So, meron tayong tatlong ginawang orange. At meron tayong ginawang tatlong yellow. Pupunta tayo dun sa green at blue. Hindi ko na kailangan na ulit-ulitin pa ito. Ang uulitin mo na lang yung video para mas lalo mong maintindihan o maunawaan. Okay, punta tayo doon sa green. Ngayon, binanggit ko sa inyo sa unahan, magkakaroon na tayo ng MEG kapag ka naglima na tayo ng 0. Dito ba sa yellow, pwede na ba tayong magkaroon ng MEG dyan? Okay, tingnan natin kung magkakaroon na siya ng MEG doon sa yellow. Green, blue, yellow, gold. Green 5, blue 6, so 4 na 0. 1, 2, 3, cancel, K, 560K, wala pa rin MEG. So, K pa rin. Kasi yellow pa rin yung ginamit natin. Ngayon, gagamit na tayo ngayon ng green. Okay. Brown.
red, green, gold. Okay? Brown, 1, red, 2, green, 5, 0. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? 1, 2, 3. Cancel. Mula doon, dahil meron ka pang 4 na digit, kailangan mong gumawa pa uli. Hindi pwede na 4 pa yung natitira mo ay sagot mo na yon. Hindi pwede. Kakailanganin mo pang mag-cancel uli. 1, 2, 3. Kaya magkakaroon ka ng point doon. 1.2. Dahil ang kinancel mo, 6 digit, automatic na meg. Nandito yan. Sa kabilang na yung green. No, yung green. Meron ka ng 5 0. Kaya meron ka ng meg. 1.2 meg. Ngayon, sa pag-cancel mo ng 6 digit na yan, bakit hindi kinancel yung 2? Sinabi ko na kanina sa inyo, dito, nung nagkaroon tayo ng point, dito sa 2.2, 3.3, hindi mo pwedeng cancelin o isasama yung number kasi yan ay ikalawang kulay. Isusulat mo pa rin yan. Ang aalisin mo lang yung 0 lang. So, ganon din dito. Ang inalis mong number ay yung 5. Pero nag-adjust ka ng sagot. Hindi naging 12 yung sagot mo. Kasi nga, ang cancel mo ay 6. 6 na digit yan. Kaya, mapupunta yung point mo doon. Yun ang magiging sagot mo. 1.2 meg. Tapos na. Ganun na lang yan. Hindi ka nahirap. Okay, isa pa. White, red, green, gold. Okay. Ang white, alam nyo ng 9. 9. Red, 2. Green, 5 0. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 1, 2, 3. Cancel. 1, 2, 3. Cancel. Ang sagot mo, 9.2 meg. Alin lang madali? Yung magko-compute ka sa calculator, magko-compute ka ng marami kang susulat, o yung ganito lang. Siyempre, ito lang. Ito yung madali. Ngayon, ito nga yung itutulong ko. Para habang nagko-compute ka, kung ano man ang course na o ano mang electronic na o tagal, kung 2 years ka, 1 year ka, o 4 years ka, o engineering man yan, o technical, andyan yung computation, ito yung tulong. Tulong ko ito para madali na yung kinukompute mo ay alam mo na ang value. Okay. So, dalawa na yung meron tayong point. Isa pa. Red, violet, green, gold. Okay, yung red natin 2, violet 7, green 5 0. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Cancel. 1, 2, 3. Point mo doon. Okay, cancel na yon. Meron kang 2.7 meg. Ganun lang. Okay, punta na tayo dun sa blue. Sa blue,
automatic na meg na. Kasi 6 na yun eh. Number 6 yung blue. So, walang hirap. Parang dun sa sa K. Ito, yung orange natin. So, 3 yung 0 niya. Automatic na K na yon. Kaya, ganun din sa blue. Dahil 6 yung 0 mo, automatic na meg. Okay, bigyan tayo. Kahit 2 man lang. 1, 2, 3, 4. Okay. White, red, blue, gold. Okay. 9, red, 2, blue, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, cancel. 1, 2, 3, cancel. Natira sa'yo, 92 meg. Simple lang. Isa pa. Red, blue, gold. Red 2, blue 6, zeros. Okay, 1, 2, 3, cancel. 1, 2, 3, cancel. 22 meg. O, di ba? Hindi natin kailangan pahirapan. Pero, dahil required yon sa school, natural, sumunod tayo. Hindi natin pwedeng sabing, wag mo na yun aralin. Hindi ganon. Ginagawa natin to, o ginagawa ko ito para tulong sa'yo nang hindi ka masyadong mahirapan. Kayong mga nagse-self-study na hindi nakapag-aral at nagkaroon lang ng uwido at hindi nyo alam ito, halimbawa, yung mga electrician natin na tumatanggap ng mga electric fan, washing machine, oven toaster, plancha, rice cooker, yung hindi pa siya electronics. Yung talagang pang electrical lang na nakaka-encounter ng 6 parts natin, 6 components natin na hindi nila alam testingin. Ito yung pagkakataon mo na matutunan mo ito para makatulong sa'yo at makatanggap ka na ng electronics. Katulad ng air cooler, meron na yan. Meron ng meron ng electronics yan, may mga parts na o components na tine-check natin. Hindi mo matanggap dahil hindi ka marunong mag-test ng mga nakalagay dyan sa circuit board niya. Maraming modelo ng air cooler na pwede nating tanggapin para tayo mas dumami yung ating kita. Hindi pwede na walang maliligaw na kung puro electric pan ang natatanggap mo, manual lang, merong maliligaw at meron na electronics. Kaya sayang din. Kaya kung ikaw ay mauwido at nag-aaral lang sa bumubuklat ng libro, nagre-research ka sa Google o kaya sa YouTube, ito, napakalaking tulong nito sa iyo para maintindihan mo kung paano ka tsumek ng mga components ng electronics at matutunan mo din kung paano paggamit talaga ng digital at saka ng analog tester. Okay. Ituloy natin yung punta na tayo sa violet. Okay. Dito sa violet, magkakaroon ka na ng mataas na value. Kasi dito pa lang sa 22 meg, mataas na yan eh. Kaya lalo nang tataas kapag nakita mo na sa multiplier mo ay violet na. Tataas masyado na yung resistor mo, yung value ng resistor mo. Halimbawa, brown, red, violet, gold.
Bibihira na dito na merong ganitong mga resistor. Kalimitan to ginagamit na sa high voltage. Brown 1, red 2, violet mo 7-0. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, cancel. 1, 2, 3, cancel. May matitira kang isang 0. Isasama mo yan dyan, 120 meg. Ganun lang siya kadali. Hindi ka talaga maghihirap. Okay, isa pa. Green, blue, violet, gold. Okay, green 5, blue 6, violet 7 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, cancel. 1, 2, 3, cancel. May matitira sa yung isang 0, 5, 6, 0. 560 meg. Yun lang yun. Kaya, pagtingin mo dito, talagang kung alam mo na yung technique, hindi ka kailangan na tiningnan mo to, kukuha ka pa ng ballpen, tsaka ng papel o kaya ng calculator. Kukumputin mo pa dun sa kanyang multiplier. Hindi na. Pag natutunan mo na yung technique na to, hindi mo na kailangan yon. Ito na lang. Pag tingin mo na dito sa resistor, alam mo na agad yung value. Seconds lang, alam mo na kaagad. So, yun na po. Nakumpleto natin yung brown hanggang white. Dahil ginamit natin yung white dun lang sa unang kulay at yung gray sa pangalawang kulay. Hindi natin siya gagamitin na multiplier. Hanggang dun lang po tayo sa 7. Kasi hindi nga po ginagamit ang 8 at saka ang 9 sa multiplier. Kaya hindi na natin siya kailangan pang lagyan o aralin natin o magkaroon ng example sa kanyang pagbasa o pag-read ng resistor. Wala po kasing ginagamit na multiplier ang gray at saka ang white. Hanggang 7 lang po tayo sa violet. So natapos na po natin yan. Isusunod natin yun patungkol doon sa silver at saka yung gold, yung tolerance niya. Meron siyang trabaho na technique din ng katulad doon sa black. Kaya tatapusin na natin. Okay. Yung sa silver, ang silver natin ay 10% at yung gold natin ay 5%. Yan. Ngayon, ano bang trabaho niya? Yun lang ba? Yung ipakita lang niya yung tolerance niya? Hindi po. Meron din po yung multiplier. Hindi pwede na mawawala. Kaya yung technique din po ng pagbasa o paggamit ng multiplier niya ay meron ding katulad ng sa black. Meron din siyang gagampanan sa pagbasa ng resistor. Ayan po, may nakalagay. 0.1 tsaka 0.01. Ang gold natin ay 0.1, ang silver 0.01. Kukumputin pa yan sa school para makuha mo yung basa mo doon sa resistor. Ngayon, ang gagawin natin, wala tayong computation. Meron lang akong ipapamemorize sa'yo.
Hindi mo na kailangan pang mag-compute. Okay. Gagawa tayo ng sample. Lagay natin ay brown, black, silver, gold. Yan ang nakita mo dun sa resistor. Brown, black, silver, gold. Okay. Brown, 1. Black, 0. Paano yung silver? Wala namang hinihinging 0. Tolerance lang siya. Okay. So, wala kang ilalagay. Ngayon, ang silver, kapag nakita mo sa ikatlo na linya o kulay, i-automatic mo na siya ay point. Saan ilalagay? Sa unahan. Dito. Yan. Kaya ang lalabas, 0.10 ohms. Automatic na ilalagay mo na yung ohms doon sa sagot mo. Sinulat mo man yan o inisip mo, automatic na 0.10 ohms yan. Okay, isa pa. Red. Black. Silver. Gold. Okay. Red 2. Black 0. Silver. Automatic point. Yan. 0.20 ohms. Ganun lang. Tandaan mo lang na yung silver, kapag nakita mo dun sa multiplier o ikatlong kulay, ilagay mo lang yung 2, ay yung point dun sa 2, sa unahan. Tapos na, may sagot ka na. Ganun lang kadali. Okay, sa gold tayo. Violet. Green. Gold. Gold. Okay. Violet 7. Green 5. Yung gold. Paano yan? Tolerance din yan. So, kapag nakita mo sa ikatlong kulay ang gold, ilalagay mo naman yung point mo doon sa pagitan ng 7 at 5. Magiging 7.5 ohms. Ganun lang. Wala ka nang masyadong iisipin o kukumputin pa. Okay, isa pa. Red. Red. Gold. Gold. Okay. Red 2. Red 2. Gold. Automatic. Yung point mo, lagay mo sa gitna. 2.2 ohms. Tapos na. Ganun lang. Kaya may trabaho yung silver mo at saka yung gold. Dahil makikita mo talaga yun doon. Sa ikatlong kulay. O ikatlong line. Yun yung multiplier mo na merong 0.1 at saka 0.01. Pero pagdating sa technique na ginawa natin, ito na yon. Yan na yung sagot, 7.5 ohms. Nakakita ka ng red, gold, 2.2 ohms. So, yung tuldok lang o point lang ang sagot doon sa tolerance mo. Yung gold mo, point yun. Ilalagay mo sa gitna sa pagitan ng dalawang kulay o number.
Dito sa silver, yung point mo ilalagay mo doon sa unahan ng dalawa mong kulay o number. Ganun lang kasimple. So, tetestingin natin ito para mapatunayan natin kung ganun nga ang lalabas. Okay po, papatunayan naman natin yung mga ginawa natin sa paglilista natin o pagbigay natin ng mga example. So, i-actual naman natin na i-testing sa analog para malinaw po na yung pong nakita natin ay yun ang lalabas dun sa tester. So, katulad po nito, ang value po nito ay yellow, violet, at brown. So, umpisa tayo sa automatic na isang 0 dahil ang number nito ay 1. Kaya 1, 0. Kaya yellow, violet, brown. 4, 7, multiplier natin ay isang 0 dahil brown siya. So, tatandaan lang na lagi natin na kapag nandyan yung brown sa pangatlong kulay, automatic na yan ay magiging ohms na. Hindi mo pwedeng gawing K yan o meg. Ohms lang yan. So, 470 ohms. Okay, 470. Kaya 470 ohms. Ngayon, pag tinest natin ito sa tester, dahil mataas ito, hindi tayo pwedeng gumamit ng times 1 dahil makikita natin ito dito sa sulok na. So, sa may malapit sa 500. Para mapalinaw mo siya, gumamit ka ng times 10, pwede mo na siyang makita dito bago mag 50. Ngayon, kung gusto mo pang mas malinaw pa, pwede mo siyang makita dito sa pagitan ng 4 at saka ng 5. Didikit na halos siya sa 5. Pero ang gamit mo ay times 100. So, times 100 tayo para mas malinaw. Okay, inuulit ko lang po na ang inumpisa natin ito sa pagte-testing ay yung brown po. So, 470. Okay, papatak po yun doon sa halos dikit po ng 5. So, pagitan ng 4 and 5. So, 4.7 times 100 equals 470 ohms. Yun po yun. Kung ilalagay mo naman siya sa times 10, dito mo naman siya makikita sa malapit sa 50. So, isisiro muna natin. Yan. Times 10 po tayo. Yan. 470 ang lalabasan niyan. So, 47 times 10, 470. So, ganun lang. Kung doon ka naman sa times 1, nakikita mo naman yan doon sa bago dumating sa 500. 470 ohms. So, yun po yung sa brown. So, kung ano yung binasa mo, no, yung 4, 7, tsaka yung brown mo isang 0, 470, yun din ang lumabas dun sa tester mo. Kaya yung ating ginawang sample sa technique ng pagbasa ng resistor, yun na po yun. Ganun lang siya kadali. Ito naman po, meron tayong brown, red, red. Dito naman po yung sa may magkakaroon ng point. Nasa red na po tayo. Red na po ito. So, babasahin po natin brown, red, red. So, brown 1, 2, yung red. So, 1, 2, tapos isa pang red. 2 0 po yun. So, gagawa po tayo ng decimal point. Magiging gitna na po yung point natin. Kaya magkakaroon tayo ng 1.2K. So, K na po siya dahil red na po yung gamit natin. Ngayon, pag tumesting na tayo ng K, itataas din natin kasi K na yung
tinetesting natin. Kaya gagamitin natin ang times 1K. Yan, naka-times 1K na po tayo. Dahil 1.2, ibig sabihin, makikita natin dun sa 1. Tapos, konting abante lang. 1.2 na po yun. Ayan po. Ayan. Malikot. Ayan siya. Tumapat na siya doon sa 1 tapos konti. So 1.2 yun. 1.2K. Ang ginamit nating range ay times 1K. So habang tumataas yung value ng resistor, ay tumataas din yung range mo sa selector mo. Kaya nung binasa natin ng brown, red. So brown 1, red 2, tapos red 2, gumawa ka ng point mo, naging 1.2K dahil kinancel mo na yung 2. Pero yung 2 ay hindi mo pwedeng cancelin dahil yun ay talagang isusulat yung unang linya tsaka yung pangalawa. Punta naman tayo dun sa orange. Ang orange natin ay meron tayong makikitang orange. Ito. Orange. Ito na po yung automatic na K kasi alam nyo naman po na yung multiplier niya ay orange. So 3 0 yun kaya automatic na siya ay K. So 3 0, so 33K. Tingnan natin kung lalabas talaga ang 33. Naka times 1 pa rin tayo. Yan. So 33. Kung ano yung na-read mo, yun ang lalabas doon sa tester mo. Ganun lang po yung pag-check. At kung ano yung pagbasa mo doon sa resistor na gamit yung technique na tinuro ko, madali na. Hindi ka na mahihirapan. So, punta naman tayo doon sa meg. So, nakakuha na natin yung K. Punta tayo sa meg. Ito naman ay brown. Meron tayong brown, gray, at green. Okay. Lalagyan natin ng value. Yung brown, 1. Yung gray, 8. Tapos yung green natin, 5-0. So, ika-cancel natin yung 5-0, magiging 1.8 meg. Kasi bali 6 na, kaya meg na. 6 yung kinancel natin, 5-0 at saka yung isang yung gray. Pero hindi natin buburahin yung gray dahil yun ay ikalawang kulay. Isusulat pa rin natin yan. So 1.8 meg. Okay. Para mapalabas naman natin sa tester yung 1.8 meg. Dahil meg na siya, hindi na uubra yung times 1K mo. Kaya ang gagamitin mo na siya ay times 10K na. Sisiro natin. So 1.8 meg tayo. Ayan. Makikita na natin siya doon sa sulok. Kung meron tayong 100 times 100K, mas malinaw natin siyang mababasa dito sa lugar na to. Dahil nga, ang gamit lang natin ay times 10K lang.
So, dito na natin siya makikita. Kaya, kung ano yung binasa mo, sinagutan ng isip mo, pag tinester mo, yun din ang lalabas. Ganun lang po yun kadali. Ang pagtetest ng resistor ay napakadali din. Ang nagpapahirap lang ay yung pagbasa mo ng color coding sa carbon resistor. Pero pagka mga ganito na, ito na, tulad nito, nakalagay na yung value niya, 1.8 ohms. So, lalabas siya dito. Okay, testing natin ito. Lagay natin sa times 1. Kasi mababa na yung kanyang value. Kaya bababa rin yung range mo. Okay, makikita natin siya dito bago dumating sa 2. Yan. Halos didikit na siya sa 2. Kasi 1.8 ohms siya. Ganun lang, kadali yung sa resistor ng pag-check. Maraming family ito, pero yung pag-check mo isang way lang. Kung anong value nakalagay, yun lang din ang lalabas dun sa tester. Yung mga ganitong resistor, fusible to. Ito ginagamit to sa sa B+. Pagka nagkaroon ng problema yung circuit board mo, bumibigay na ito para protected yung yung circuit mo. Yan, mga mga 0.1 ohms pababa. Mga fusible na. Okay. Yun namang sa silver at saka yung sa gold, katulad nito, yellow, violet, silver. So, ang utos ko, yung silver, kapag nakita mo sa multiplier, ilalagay mo lang yung magiging point siya, ilalagay mo dun sa unahan. Kaya, magiging 0.47 siya. 0.47 ohms. Dito naman sa gold, ang point mo ay ilalagay mo naman sa gitna. Kaya pag chinek mo siya, yun ang kanyang mangyayari. Ganon din ang makikita mo kung ang basa mo. Katulad nito, 0.47. Naka times 1 ka. Titingnan natin kung saan siya papatak. Okay? Yan. Halos fusible din kasi 47. So wala pa siya sa 1 kasi 0.47 lang siya. Importante, hindi siya nag-zero. Dahil kung nag-zero yan, shorted na yan, change value na yan, hindi na yan pwede. So, meron pa siyang resistance o value. Ganon din yung sa gold natin. Yan. Ang kanyang value ay 6.8. Dahil ito ay blue, gray, gold. Kaya ilalagay mo lang sa gitna yung point mo, kaya magiging 6.8. Yan. So, malapit siya dun sa lampas na siya ng 6. Halos kadikit na siya ng 7 kasi 6.8 siya. Times 1 ka. Yun yung sa gold. Ito naman yung sa silver. Hindi ka pwedeng gumamit dito kapag ito ang na-read mo, hindi ka pwedeng gumamit dito ng times 10 kasi ito ay mababang value. Halos fusible lang siya. Na pag nagkaroon ng problema, yung circuit board mo, halos ito nagtatrabaho para i-cut off yung B+ mo. So yun lang po yung yung pag-check ng resistor, ganun lang siya. Yung mga ganitong resistor, meron na siyang value. Kung ano yung nakasulat dito, yun na yung lalabas diyan sa
analog tester. Yan, maraming family din ito. Ngayon, isusunod nating i-test yung trimmer at saka yung potentiometer. So dito yung kukonek yung by number na bagong pyesa natin sa mga bagong unit. Kasi puro number na doon, wala na siyang color coding yung mga resistor doon. Okay, susunod natin yung trimmer at saka potentiometer.